Hi, hello, good morning mga tita. Magluluto tayo ngayon ng kimchi soup. Pwede kang gumamit ng kahit na anong karne, basta yung karne na gusto mo. Pwedeng chicken, pwedeng beef, or pwedeng pork mga tita. Itong gamit ko is ito yung mga pork na buto-buto kasi masasarap siya. Nasasarapan ako dito mga tita. Pwede niyong itry ito mga tita kasi ito talaga yung pinaka-best na maire-recommend ko sa inyo. So, yung mga buto-buto natin mga tita, nilagyan lang natin siya ng kimchi base, kimchi soup, tapos yung mentsuyu. Pwedeng toyo ang ilagay mo dyan mga tita, kaso nga lang, pagkatapos mo magluto mga tita is nagiging kasi siya mga tita, nagiging umaalat siya kapag madaming toyo ang nilalagay mo, kaya adjust din talaga. While kung yung mentsuyu ang gagamitin mo mga tita, medyo manamis-namis siya. Ang mentsuyu pala mga tita, hindi ko alam kung meron dyan sa Pilipinas, pero siguro dito kasi sa labas mga tita, nabibili mo siya sa mga Amazon, sa mga online store, o meron kasi siya mga tita, Japanese kind of toyo, parang ganon. O toyo din siya mga tita, nakalimitan ginagamit sa udong at saka sauce ng tempura. Tapos, ang ginagamit ko lang dito mga tita na gulay is radish tsaka carrots, na yung mga matitigas na gulay mga tita, 'di ba? Pangit kapag nilagyan mo siya ng potato mga tita, hindi siya masyadong masarap. Pero mas mga tita, mas bagay pa dito yung sayote na try ko na. Pero kalimitan lang talagang ginagamit ko yung radish at carrots kasi yun lang talaga ang laging nakikita sa supermarket dito. So, super daling gawin lang ng mga tita, ng recipe na ito. Pakuluan mo lang yung karne mo. Pag malambot na siya mga tita, ilagay mo lang yung mga matitigas na gulay mo. Tapos palambutin mo lang din yan siya mga tita. Oo, sobrang bilis lang talaga. Pwede ka pang maglaba, maglinis, ihatid yung anak mo sa paaralan niya. O, diba ganon. So, sobrang niya mga tita, ano ba tawag dito? Madali lang talaga siya, in short. Ganon na lang. So, since may Chinese chive pala kaming tanim mga tita, Chinese chive daw ang tawag dito, nilagyan ko na lang din siya mga tita kasi isa din to sa nagpapasarap ng lasa niya. Tapos nilagyan ko din siya ng leeks mga tita, yung sibuyas na mga tita. Basta leeks ang tawag doon. I-search mo lang sa Google kung hindi mo alam ha. Ayan, yan yung sibuyas na leek ang tawag mga tita, leeks. Tapos, naglagay na rin ako ng toge mga tita para sa ikakasarap niya, oo. Pwede mo siyang lagyan ng iba't ibang gulay mga tita as long as bumabagay dun sa lasa niya. Ang main lasa kasi natin mga tita is kimchi, oo. Tapos nilalagyan natin siya ng mga gulay-gulay ba. Pero ito talagang mga nilalagay ko mga tita, ito yung pinaka-main na makikita mo sa recipe na ito. So, kapag malambot na yung radish at yung carrots mo, pwede mo nang ilagay yung mga gulay mo mga tita. Itong ginawa pala natin is ito lang yung base niya mga tita. O ito yung base para sa gagawin natin mamayang pagtitimpla ba. Dadagdagan pa natin siya ng timpla mga tita. So kapag nalagay mo na yung mga malalambot na gulay mo mga tita, pakuluin mo lang siya, lalagyan mo ng sesame seed, tapos na siya. Tapos isi-set aside mo na lang yan siya mga tita kasi lulutuin pa natin siya, ipe-prepare pa natin siya. So ganito yung preparation niya mga tita. Dalawang preparation yung pinapakita ko kasi yung asawa ko mga tita is hindi kasi mahilig sa kimchi ba. Hindi siya masyadong mahilig sa yung masyadong maanghang kumbaga. Maanghang na kasi to mga tita. So ayan, hindi lang natin siya nilagyan ng kimchi mga tita, yung may dahon-dahon na kimchi. Ilagyan lang natin siya ng itlog, pinapakuluan, tapos na siya, 'di ba? So ganyan lang siya, sobrang bilis lang niya, 'di ba? So ito naman yung pangalawa mga tita, maglagay ka ng sabaw dun sa base mo, kumuha ka ng sabaw, tapos lalagyan mo siya ng kimchi mga tita, yung cabbage na kimchi. Ayan, ilalagay mo siya dyan. Tapos, pakuluan mo lang yan siya mga tita. Yan naman ay para sa anak ko. Oo, mahilig kasi yung anak ko sa sobrang spicy ba. Tapos, kapag kumulo na siya mga tita, ilagay mo na yung mga karne niya. Pagkalagay mo ng karne niya, magdagdag ka ng kunyari tofu at kung ano-anong gulay na itatoppings mo. Tapos na siya. So ayan, nilalagyan ko lang din katulad nung una, nilagyan ko ng tofu mga tita. Tapos Chinese chive na rin ba? Ang Chinese chive mga tita, sobrang bilis niya lang maluto, 'di ba? Kaya pinapahuli natin siya. Tapos pakuluin mo lang yan siya mga tita. Tapos huwag mong kalimutan, lalagyan mo yan lang siya ng itlog sa ibabaw mga tita. Ayan, kumukulo na siya, 'di ba? Pagkakulo niya mga tita, ilagay mo na agad yung itlog niya. At pagkalagay mo ng itlog niya mga tita, patayin mo na yung apoy niya para hindi titigas yung itlog mo ha.
So, tiyan, yan na yung finished product niya mga tita. Kaya siya kumulo-kulo mga tita kasi parang hot plate kasi yung gamit ko. Ang ano niya, ang init-init niya kaya kahit nakapatay na yung apoy niya, kumukulo-kulo pa rin siya. So, thank you for watching my video mga tita. Sana nagustuhan nyo at sana magawa nyo din ito sa mga bahay nyo. Oo, sobrang sarap nito mga tita at pwede kang gumawa ng madaming nito mga tita. Ilagay nyo mo lang sa freezer nyo ha. So, thank you for watching. Bye-bye!